Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkwentuhan po natin itong darating na election, yung midterm election po natin. So, base po sa survey, pasok po yung dalawang tulpo. So, si Kaben tsaka si Ka Erwin Tulpo, pasok po dun sa Magic 12 at sila pa yung nakakuha ng top spot para sa maging senador. So, bago natin simulan po yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, pag-usapan po natin, panoorin po natin tong balitan to. Nanguna ang magkapatid na sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at media personality na si Ben Tulfo sa pinakabagong senatorial preference survey ng Okta Research Group. Sa resulta ng survey, top choice si Congressman Erwin Tulfo sa mga napupusuang maging senador sa susunod na eleksyon. Nasa pangalawang pwesto naman sina Ben Tulfo at Senator Bongo. Ito magandang balita to kung sakasakali magkatotoo man yan, magandang balita na rin po ito na may mga bagong uupo bilang senador. Bakit po natin nasabing maganda? Kasi kung papansin nyo kasi yung mga nakaraang eleksyon natin, mostly ang mga pumapasok mga datihan na. So dahil mga datihan na yung mga nandyan, sinasabi nila advantage daw yun dahil alam na nila yung trabaho nila sa Senado. So hindi na masyadong malaki yung adjustment na ginagawa, mas nagagawa daw nila yung kanilang mga trabaho. Pero kung titingnan mo naman sa ibang aspeto, hindi rin maganda kasi yung mga dating senador na yung iboboto natin. Kasi yun nga, dahil alam na nila yung trabaho nila, pero bakit ganun? Na parang wala namang nangyayari sa atin. Wala namang, kumbaga, wala namang progresibong nangyayari sa gobyerno natin. Na yung ginagawa nila mga batas, mostly is parang recycled na lang. Although, tama naman yung ginagawa nila, pero kasi parang hindi kumbaga hindi naman ganun kaimportante yung batas na yon, pero bakit yun lang yung kanilang pinagtutuunan ng pansin. Hindi kasi kagaya ng ibang mga halimbawa mga baguhang senador tulad ni Senator Bongo, 'di ba? Naipasa niya yung malasakit center sa hospital, 'di ba, na hindi na kailangang magpalipat-lipat yung mga kababayan natin. So one-stop shop na po siya. Nandun na kagad antimano sa ospital. Unlike before kasi na kailangan mong lumabas ng ospital, iwanan mo yung pasyente mo para makahingi ka ng tulong dahil palabas ng ospital, lang hihingi ka ng tulong pang hospital bill or humihingi ka ng tulong pambili ng gamot, ng surgery. So, kailangan mong pang lumabas ng ospital. So, pupunta ka ng PCSO, punta ka ng DSWD, punta ka ng mga politiko. So, ganun kahirap yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin sa mga nasa ospital. So, pinadali yun ni Senator Bongo. So, considering bago po si Senator Bongo, kumbaga, kumbaga, naging kapaki-pakinabang yung batas na kumbaga yung ipinasa niya, yung ginawa niya, talagang napakinabangan ng marami. Hindi kagaya kasi nitong mga datihan ng mga senador. Ano ba yung mga pinapasa nila? Oo, meron maganda rin naman tulad nung universal healthcare system. Yan ay matagal nang meron pero kumbaga parang nire-recycled na lang, parang ina-amend lang ng ina-amend. Pero ang reality, hindi naman talaga nararamdaman ng taong bayan. Andiyan pa yung pre-education na sinasabi nila na matagal nang meron yan. So ina-amend lang nila, pero ang tanong, napapakinabangan ba talaga or nai-implement ba ng tama? So parang para sa akin hindi ganun hindi ganun masyadong nai-implement. So parang lumalabas lang na kaya sila nakaupo diyan, tapos gumagawa ng batas para lang may masabi na sila ay nagtatrabaho, sila ay gumagawa ng batas. Pero kung sisipatin mo ng todo, napakinabangan ba yung batas na ipinasa nila? Kumbaga parang nai-implement ba ng tama? 'Di ba? Parang bakit may sumisigaw pa rin na iyan ang yung pre-education
bakit may sumisigaw pa rin tungkol sa healthcare system natin. So, ibig sabihin, hindi na i-implement. So, kung titingnan mo ngayon kung sino-sino yung mga nagpasa ng mga batas na yan, parang ni-recycled lang. Diba? Parang lang may masabing meron silang ginawang batas. Pero yung mga baguhan kasi ngayon, kung titingnan mo, sila yung mas prosigido, talagang bigyan ng ng ngipin yung mga, sabi natin, nag-amend sila ng batas, binibigyan nila ng ngipin para ma-implement ng maayos. Tulad ni Senator Bongo, nila sabihin natin sila Senator Rapi Tulfo, na although yung kay Tulfo, medyo hindi pa natin nararamdaman kasi nga nahaharang yung kanyang mga bill tulad nung yung sa mga seafarers natin, di ba? Sinasabi nila binito daw pero hindi naman binito dahil may kailangan lang i-amend dun sa panukalan niya. So may pag-asa pa na na makisabatas yun. So hindi lang natin alam kung ano yung mga naging problema ro, pero ang nakikita lang natin doon ay may humaharang dahil merong gustong ipatanggal na provision dun sa ginawa ni Rapi Tulfo. So tingnan natin kung ano mangyayari din. So balik tayo dito sa sa mga baguhan na magiging senador kung sakasakali. So yun nga, kung baguhan kasi yung uupo dyan, so new idea, so maraming kumbaga maraming malaking pagbabago yung mangyayari dahil kumbaga yung familiarity nga doon sa mga kasama nila na alam naman natin na yung iba dyan naggagapangan para lang makakuha ng boto. So kung baguhan yung nakaupo dyan, hindi ganun kadali na mabobola, hindi ganun kadaling gapangin yung kailang mga opisina para lang pumabor doon sa isinusulong ng isang senador. So kumbaga may ilang factor, may ilang nahihiya or pwede silang tablahin. So andun yung mga ganung factor. So kaya yung sinasabi ko nga na mas maganda nang kumuha ng mga baguhang senador kaysa mag-upo tayo ng mga matatagal na parang wala namang hindi naman natin naramdaman yung kanilang pagsiservisyo sa atin. Sinusundan ito ni dating Senate President Tito Soto III at Senator Pia Cayetano. Pasok din sa top 16 senatoriables sina Senators Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, gayon din si dating Senador Ping Lacson, former President Rodrigo Duterte. Tingnan nyo rito, si Pangulong Duterte pasok pa rin. Kahit na, may announcement or may statement si BP Sara na may posibilidad na tumakbo sa pagiging senador itong si Pangulong Duterte. Pero yun nga, tinablan ni Pangulong Duterte yun. Pero still, pasok pa rin siya sa top 12 ng senatorial. And then ito nga, kung makikita nyo naman dito, andyan yung mga datihan, Ping Lacson, Bong Revilla. So, ito medyo matagal na itong dalawang to. So, nasa inyo na yan kung bibigyan nyo ng pagkakataon. Pero ako doon pa rin po ako titingin muna sa mga baguhan dahil gusto ko ng new idea para alam nyo yun, mas eager kasi yung mas may init kumbaga. May init yung mga kilikili na mga to na kumbaga nararamdaman nila na lahat ng tao nakatingin sa kanila. So, hindi sila pwedeng magkamali. So, nandun yung andun yung kumbaga naiilang sila na magkaroon sila ng pagkakamaling gagawin pagdating sa Senado kung sakasakaling manalo. So, ito yung mga baguhan din, si Senator Bato, si Francis Tolentino. Mga baguhan, pero makikita mo naman, di ba, isipag nila pagdating sa mga Senate hearing, nandun sila. Kasi yung iba dyan, hindi mo na nakikita pagdating sa Senate hearing. Di ba? Tulad nila Grace Po, nila Binay, ni Supremo, ni Primo, si Lito Lapid. Diba? Hindi mo nga maramdaman na senador pala yan . Hindi mo nga nakikita o hindi mo naririnig yung pangalan. Once lang lumabas sa Senate hearing, nagrereklamo pa na sinasangkot daw yung pangalan niya. Although, nasasangkot yung pangalan niya. Pero, diba, kung hindi pa nasangkot yung pangalan niya doon sa Pogo, hindi siya lalabas. At hindi natin malalaman na meron pala tayong senador na pangalan, Lito Lapid. Yan yung isa sa mga nakakadismaya na mag-uupo ka ng matatagal na pero pagdating sa Senado hindi mo makita kung nasaan. Ex-Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, tulad niyan, si Abalos. Kaya pala itong mga nakarang buwan panayang pabida.
tungkol diyan kay Kibuloy na talagang pagdating kay Kibuloy talagang active siya. Pagdating sa mga kalaban ng gobyerno, talagang active siya, talagang nandun lagi siya sa press con. So, yun pala tama yung hula nga nila na talaga ito tatakbo sa pagiging senador. 'Di ba? So, ito pa nga, sabi natin, si Lito Lapid. So, wala naman tayong personal na galit dito kay Primo, kay Supremo Lito Lapid. Pero yun lang kasi, bihirang-bihira natin kasi hindi naman bihira, talaga hindi natin nakikita. Mas madalas pa natin siya makita dun sa Batang Quiapo kaysa magtrabaho sa Senado. So, hindi natin alam kung working senator pa siya o ewan, di ba, parang sayang kasi yung ibinabayad ng taong bayan kung ibig na nagtatrabaho, nandun, nagsushooting, so nagiging double jeopardy, di ba, parang ganon. So double income ang nangyayari, so which is hindi naman pinagbabawal ng batas, pero technically kung moral lang yung pag-uusapan, nandun yung yung sinasabi nilang LG Secretary Benhur Abalos Jr., pati sina dating Manila City Mayor Isko Moreno at Makati City Mayor Abi Binay. Ito sa dalawang baguhan na posibleng tumakbo, si Isko at kay Abi Binay, mas gustuin ko na si Isko Moreno. Kasi kung titingnan mo yung resibo niya, medyo maganda yung kanyang naging performance ng pagiging mayor ng Maynila, kahit 3 taon lang yata siya naupo. So pero makikita mo yung yung mga nagawa niya, yung kanyang trabaho, talagang nandun yung pagiging public servant. Dito kay Abi Binay, medyo questionable sa akin to kasi kung iisipin mo, ang tagal na niya nasa Makati nagsiservisyo, pero kung pagmamasdan mo yung Makati, parang wala namang improvement. Andiyan pa yung hindi niya pagsunod dun sa utos ng korte tungkol sa agawan ng teritoryo nila ng Taguig, di ba? Na nagmamatigas pa. Imbis na tulungan na lang yung mga constituent niya na may turnover ng maayos sa Taguig para makakuha ng tamang benepisyo or makuha nila yung benepisyo na dapat na matanggap nila sa Taguig, parang nangyayari, pinipigilan pa niya. So, ang mas nahihirapan yung mga taga Makati na matatransfer sa Taguig. So, yun lang naman yung comparison dito sa dalawa. So, kung papipiliin kay Mayor Isko at kay Abi Binay, although pareho silang bago, siyempre mas nandun ako sa kay Mayor Isko dahil nga sa resibo na sinasabi nga nila na may nagawa siyang maganda sa Makati. Sa Maynila. So, yun, Manny Pacquiao, Amy Marcos, kay Manny Pacquiao medyo kahit paano pwede pa itong ma-heal kasi baguhan pa to eh. Unlike kay Senator Amy Marcos, sa akin medyo alanganin na yun eh. Kasi kung babalikan natin yung nangyari kay VP Sara, isa siya sa mga dahilan kung bakit tumakbo bilang Vice President si VP Sara na dapat pang presidente siya. So, isa siya sa mga kumimbinse na wag tumakbong presidente. So, dahil doon, eto tayo ngayon, nagkaagulo ang Pilipinas na hindi malinaw kung saan ba talaga yung takbo ng direksyon ng gobyerno natin. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents. So yun, yun lang sana hiling ko sa inyo sa mga nanonood na sa darating na eleksyon, medyo talagang pag-isipan nating mabuti dahil pag naglagay tayo ng kasi hindi naman natin masabi kung tama o mali yung iboboto natin, pero mas piliin natin siguro yung kung parang sabi nga nila, 'di ba? Kung gusto niyo ng pagbabago, maglagay tayo ng bago. 'Di ba? Kasi kung kung gusto mo ng pagbabago, pero ang ilalagay mo yung mga dati na, yan na yung mga stagnant na yan, hindi na yan gagalaw kasi nakasanayan na nila yung environment nila na kumbaga kontento na sa ganun eh. 'Di ba? Unlike ng mga baguhan kasi maiinit pa yung mga kilikili niyan, mas gusto pa niyan yung kumbaga may gustong patunayan. Meron silang iwang legacy pag sakasakaling susunod na election, wala silang, kumbaga maalala man lang sila na meron silang nagawa. Kaya kung gusto ng pagbabago, maglagay tayo ng bago. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi.